What's up mga kabari at mga kasilip? Welcome back to Master Silip TV. Narito na naman po ang inyong lingkod, si Master Silip aka Uncle Engpa, para magbigay ng race analysis and information na gaganapin na pakarera sa Malvar, Batangas. And it's a Wednesday racing in Manila Metro Turf, September 13, 2023. And we have 8 races na largahan. Try natin silipin at tignan kung sino may mga malalaki at posibilidad na panalo. And kung bago lang po pala kayo rito sa channel ko, kindly click subscribe, like and share, at napakalaking tulong na po sa akin yan mga kabari at mga kasilip, no? You may also leave your comment down below kung gusto pong magpa-shoutout or any topic that you would like to talk about. And paklik na rin po ng notification bell para lagi kayong updated every time na mag-upload ako ng aking race analysis, no? So ano ba nangyari nung last 2 racing days, nung Sabado at Linggo? Medyo may kahirapan yung karera, no? Especially nung Sunday na upset si Boss Emong, no? Na which is outstanding favorite kasi alam naman natin na tinalo lahat ni Boss Emong yung grupo na yon. However, siguro may mga ibang factors kung bakit natalo si Boss Emong doon, no? Kasi unang-una nahagad siya nung ka-couple entry ni Jungkook eh. Kaya probably isa yun sa mga kinatalo ni Boss Emong, no? But anyhow, try nating makabawi this Wednesday racing. So hindi ko na patatagalin to. Let's go ahead in 3, 2, 1, let's go! Race number 1 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ang ating first Peak 5 event, covers races 1 to 5. Dito po sa race number 1 ay may 7 numbers in bettings with a distance of 1,200 meters. And this is a maiden race. Para po sa akin, solo na po ako dito sa numero 4, Daily Burn. Nasegundo to, no, sa isang stake race, no, kay Pero Treasure. So alam naman natin kung gaano kainam yung laban na doon. Eto pretty much talagang gumaan yung laban niya rito, no. Tingin ko baka siya na rin yung magdala ng bandera, or either way sundan niya na lang din yung magdadala ng bandera dito, which is a Sister Moon. So tingin ko solo sa akin yan, Daily Burn. Ngayon sa mga magtatanong kung sino pwedeng umupset or pamortas dito, sa tingin ko yung numero 7 na rin, yan na rin yung magbibigay sa kanya ng laban dyan, no? Si Sister Moon. Gaya nga po na nabanggit ko, it's either si Daily Burn or si Sister Moon kasi yung magdala ng bandera. Kung sakasakali kasing makabuo si Sister Moon dito at hindi kayang makapitan ni Daily Burn, yan na lang din talaga pwedeng tumalo. Pero again, dito po para sa akin, sa race number 1, solo po ako numero 4, Daily Burn. Pang-upset pamortas ko po is yung numero 7 na si Sister Moon. Yun lamang po. Race number 2 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating winner take all event, covers races 2 to 8. Dito po sa race number 2 ay may 6 numbers in bettings with a distance of 1,200 meters. Para po sa akin, ang first race ko rito is yung numero 1 na si Bisyo Magserbisyo. Well, even though na deremating kabayo to, no, at maigsi yung distansya, sobrang gaan naman ng kanyang laban ngayon, no. So tingin ko makaalis lang to ng tersera, kwarta, tingin ko pugo niya yung laban, no. Kaya para sa akin, first choice ko yan. Ngayon, kung sakaling hindi ganun kaganda ang tatakboy ni Bisyo Magserbisyo, sa tingin ko ang pwedeng tumalo is yung numero 2 na rin na si Autumn Shower. Although na medyo pinadihado pa ng connection sa hinete, no, kasi FA Tuason, pero si FA Tuason magaling naman yan sa ibabaw ng kabayo eh. Especially pag sobra yung dala niya, no. So tingin ko yan yung pwedeng isang tumalo kay Bisyo Magserbisyo. Kaya napipili ko yan as my second choice. Again, dito po sa race number 2, ang first choice ko po is yung numero 1 na si Bisyo Magserbisyo. At ang second choice ko po is yung numero 2 na si Autumn Shower. Yun lamang po. Race number 3 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating Peak 6 event, covers races 3 to 8. Dito po sa race number 3 ay may 8 numbers in bettings with a distance of 1,200 meters. Ang first choice ko po rito is yung numero 2 na si Magnolia Ashley. Isang senaryo na nakikita ko mga kabari at mga kasilip is baka siya yung magdala ng bandera dito, no. Kasi maganda yung kanyang post position, numero 2 nasa loob. Wala rin akong makitang matulin na katabi niya. So baka sakali na siya na yung magdala ng bandera dito. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Ang second choice ko rito is yung numero 8 na si Freestyle. Isang senaryo rin na nakikita ko rito is baka ito naman yung magdala ng bandera, no. Maganda rin kasi yung kanyang post position eh. Nasa labas eh. Hindi siya maaantala, hindi matatapalan. So kung hindi gano'ng kaganda ang alis ni Magnolia Ashley, tingin ko si Freestyle na yung pwedeng magdala ng bandera dito, no? Kaya pinipili ko siya as my second choice.
Sama ko rito pang third choice mga kabarya mga kasilip is yung numero 5 na si Clairvoyant. Isang senaryo na nakikita ko rito mga kabarya mga kasilip is baka magkaroon naman ng lutsahan between Magnolia Ashley at Freestyle at maging tailor-made sa numero 5 na si Clairvoyant. So again dito sa race number 3, ang first choice ko po rito is yung numero 2 na si Magnolia Ashley. Second choice ko po rito is yung numero 8 na si Freestyle. At ang third choice ko po rito is yung numero 5 na si Clairvoyant. Yun lamang po. Race number 4 na po tayo mga kabarya at mga kasilip. Start ng ating second Peak 5 event. Covers races 4 to 8. Dito po sa race number 4 ay may 12 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. Ang first choice ko po rito is yung numero 8 na si Signature Whiskey. Actually, nung parada nito mga kabarya, mga kasilip, nagandaan na ako sa itsura ng kabayo. Yun nga lang, ang isang problema nito is aparato. Pero pag to lumundag ng maayos at hindi naiwan, sa tingin ko kayang-kaya niya yung laban, no? Kaya pinipili ko siya as my first choice. Second choice ko rito is yung coupled entering numero 4 na si Shining Thunder with 4A Flying Eagle. Actually, parehas malaki panalo nitong couple entry na to, no? Pero mas tinitignan ko na higher percentage of winning is yung numero 4 na si Shining Thunder. Natatandaan ko yung huling tinakbo nito, hindi lang ganun kaganda yung inalis nito at kumakaskas to. Sa tingin ko kung lumarga to ng maayos, siya yung nanalo sa laban na yun dahil sobrang layo ng hinabol niya. Kung lulundag to mamaya ng maayos, isang senaryo na nakikita is pwedeng magkaroon ng killing pace between Golden Buzzer and Mr. Millennial. At kung hindi makakarimati si Signature Whiskey, tingin ko si Shining Thunder yung pinakamalapit na pwedeng kumuha ng unahan. Kaya napipili ko sila as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya mga silip is yung numero 5 na si O-Ruti. Isang senaryo na nakikita ko rito mga kabarya is kung sakasakaling hindi ganun kaganda ang takbuhin ni Signature Whiskey at ng coupled entry si Shining Thunder at Flying Eagle, si O-Ruti naman is malaki rin ang panalo. Pwede kasing mag-abang na rin to sa tarsero o kwarta pwesto. Kung magkakaroon ng lutsahan, tingin ko siya yung pwedeng makinabang. Kaya pinipili ko siya as my third choice. Again, dito po sa race number 4, ang first choice ko po is yung numero 8 na si Signature Whiskey. Second choice ko po is yung coupled entering numero 4 na si Shining Thunder with 4A Flying Eagle. At ang third choice ko po is yung numero 5 na si O-Ruti. Yun lamang po. Race number 5 na po tayo mga kabarya at mga kasilip. Start ng ating Peak 4 event. Covers races 5 to 8. Dito po sa race number 5 ay may 12 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. Ang first choice ko po rito is yung numero 2 na si Winsome Maxine. Sa basa ko rito mga kabarya mga kasilip, walang makakalutsa sa kanya. Dahil siya lang ang may natural speed dito. Although, na may tulin din yung burden of proof pero sa tingin ko, mas mauunang pilit si Winsome Maxine. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Second choice ko rito is yung numero 4 na si Start. Kung sakasakaling kulangin si Winsome Maxine, sa tingin ko si Start na yung pwedeng makarimate sa laban na to. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya mga kasilip is yung numero 12 na si Heavenly Star. Isang senaryo na nakikita rito mga barya mga silip is maganda yung kanyang post position, numero 12, hindi matatapalan. Pag to nakapeso ng maaga, tingin ko pwedeng makarimate itong kabayo na to. Kaya pinipili ko siya as my third choice. Again, dito po sa race number 5, anybody's race po ito, no? So magdagdag na lang po kayo kung meron pa kayong kursonada. Pero para po sa akin, ang first choice ko po is yung numero 2 na si Winsome Maxine. Second choice ko po is yung numero 4 na si Start. At ang third choice ko po is yung numero 12 na si Heavenly Star. Yun lamang po. Race number 6 na po tayo mga kabarya at mga kasilip. Dito po sa race number 6 ay may 13 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. Para po sa akin, ang first choice ko rito is yung coupled entering numero 2 na si Oradas Gray with 2A Grand Majesty. Actually, si Grand Majesty yung tinitignan kong mas malaking panalo eh. Sobrang galing ng huling tinakbo nito, no? At ang ganda ng itsura ng kabayo.
Plus, yung Jinete, Jan Alvin Guse, pag ito nakapeso ng maganda at magkaroon ng killing pace between Doña Chichay at Uncle Vines, tingin ko si Grand Majesty na yung pwedeng kumuha ng panalo rito. Kaya pinipili ko sila as my first choice. Sama ko rito pang second choice is yung numero 13 na si Uncle Vines. Isang senaryo na nakikita ko is baka naman walang paunahin to, no? Kung sakasakaling hindi mag-interest si Doña Chichay na kumuha na unan, si Uncle Vines na yung nakikita kong pwedeng magdala ng bandera. Pag nakabuo ng kwartos to, 2-3 kwartos lang pwede na makakuha ng panalo. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 12 na si Amor Mi Amor. Eto, kung sakasakaling hindi ganun kaganda yung takbuhin ng first choice natin at ang second choice natin, tingin ko si Amor Mi Amor na yung pwedeng kumuha ng panalo rito. Probably baka nasa pang-4 or pang-5 pwesto to, no? Kaya pinipili ko siya as my third choice. Meron pang ibang kabayo rito na may malalaki rin panalo, pwede nyo isama kung may extra yung kapital. Si Doña Chichay, si Dugong Bughaw, at saka si Top Creed. Yan yung mga nakikita ko na meron pang malaking panalo. Pero para po sa akin, ang first choice ko po is yung numero 2 na coupled entering si Oradas Gray with 2A Grand Majesty. Second choice ko po is yung numero 13 na si Uncle Vines. At ang third choice ko po is yung numero 12 na si Amor Mi Amor. Yun lamang po. Race number 7 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Dito po sa race number 7 ay may 14 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. Para po sa akin, ang first choice ko po rito is yung numero 6 na si Top Jose. Etong kabayo na to, galing to sa mahabang pahinga, no? Pero, tingin ko naman, may mga trangko to. So, hindi naman to patatakbuhin ng walang bata. Ang senaryo na nakikita ko dito is pwedeng siya kasi yung magdala ng bandera dahil wala namang ganong katulin, although nandyan sila Bukas Grande Island, pero tingin ko kayang kuhanin ni Top Jose yung unahan, no? Or sundan niya na lang si Bukas Grande Island, no? At pagdating ng rekta, siya kasi may pinakamalapit na pwedeng kumuha ng unahan, kaya pinipili ko siya as my first choice. Sama ko rito pang second choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 7 na si El Mundo. Eto, nabitin lang to nung nakaraan eh. Dumating na segundo, ang kalaban si Sundance, at maganda yung kanyang perform doon, no? So kung tatakbuhin niya yung same performance niya nung last run niya, sa tingin ko is isa rin siya sa may malaking panalo rito. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero G's na si Street Smart. Eto naman, segundo to nung huling tumakbo, kaso medyo nahihilawan ako sa tinakbo niya ron, no? Sa tingin ko meron pa yung kabayo, at saka baka mukhang nagkamali lang din ng kalkula yung Jinete, kaya naatrasado. Or B, alam na natin, di ba? Pero sa tingin ko, kung sakaling kukonsintin to ng connection, isa rin to sa may malaking panalo, no? Although na alam naman natin na derivate to, pero isa to sa mga mabababa na rin sa laban. Kaya pinipili ko siya as my third choice. Again, dito po sa race number 7, ang first choice ko is yung numero 6 na si Top Jose. Second choice ko po is yung numero 7 na si El Mundo. At ang third choice ko po is yung numero G's na si Street Smart. Yun lamang po. Race number 8 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Final race for Wednesday Racing. Dito po sa race number 8 ay may 13 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. Ang first choice ko po rito is yung numero 8 na si iShot. Kung di ako nagkakamali, tarsera nang dumating to nung nakaraan, no? And from apprentice rider, this time star jockey, Onel Cortez. So to, pag lumundag to ng maganda, sa tingin ko magbibigay to ng magandang laban eh. Although na without any further analysis kasi manggagaling na naman to sa likuran, and hindi ko naman nakikita na ganun kalakas ang pacing ng karera, so sa tingin ko kaya niya makarimate, kaya pinipili ko siya as my first choice. Second choice ko rito is yung coupled entering numero 9 na si Smiling Lady at Spoiled Brat.
Isang senaryo kasi na nakikita ko rito is si Smiling Ladies pwedeng magdala ng bandera, no? Ngayon kung sakasakali na magkaroon sila ng Luciani Caraga Wonder at hindi makaremate si iShot, si Spoiled Brat na yung nakikita kong pwedeng kumuha ng panalo. Kaya pinipili ko sila as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya, mga silip, is yung numero 7 na si Caraga Wonder. Kagaya nga po na nabanggit ko, wala namang ganong katulin. So, baka sakaling si Caraga Wonder naman yung magdala ng bandera. Or, kung pipilitan ni Smiling Lady kunin yung unahan, kaya namang sundan ni Caraga Wonder to, no? And siya na rin yung nakikita ko na may pinakamalapit na pwedeng kumuha ng unahan pagdating ng rektahan. Kaya pinipili ko siya as my third choice. Pero kung may extra kayong kapital mga kabarya, mga silip, at may mga kursunada pa rito sa race number 8 na to, since paratingan naman to ng ating winner take all event, pick 6, second pick 5, tsaka pick 4. So alam nyo na, pwede maging jamboree race. Lalo na kung may pinapalusot kayong diado, magdagdag na lang po kayo. Pero para po sa akin, ang first choice ko po ito is yung numero 8 na si iShot. Second choice ko po is yung coupled entering numero 9 na si Smiling Lady with 9A Spoiled Brat. At ang third choice ko po is yung numero 7 na si Caraga Wonder. Yun lamang po. At dyan nagtatapos ang ating Wednesday race analysis. Sana makatulong sa inyo mga kabari at mga kasilip. No? Well, wala naman ako ibang hangad kundi gusto ko lang naman talaga makatulong, especially doon sa mga walang time na makapag-review. No? And again, yung aking race analysis is binibase ko according sa pagkaagawa ng lineup, at yung mga pili ko is binabase ko according doon sa senaryo na nakikita kong pwedeng mangyari. But then again, nasa sa inyo po yan, no? Kung sakaling meron pa kayong ibang nakita o kursunada, kung gusto nyo yun ang piliin nyo, nasa inyo po, or isama nyo. Again, pwede nyong sundin, pwede nyong palitan, or pwede nyong dagdagan. And good luck sa inyo mamaya, mga kabarya, mga kasilip. Happy racing. Ingat kayo sa pagpunta nyo sa mga paboritong OTB. Once again, this is your Master Silip na nagsasabing, bawal ang hard loser, dapat happy lang. Peace out!